Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Ngayong araw, inaasahan natin malaking bahagi ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga iba't ibang weather system. Una, dito sa area ng Northern Luzon, dahil sa epekto ng shear line at northeast monsoon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Dito naman sa eastern section ng Central and Southern Luzon, dahil sa epekto ng easterlies, asahan na rin natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms throughout the day. Sa area naman ng Mindanao at sa Palawan, dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere, mataas sa pag-ulan rin ang ating mararanasan over these areas. For Metro Manila and the rest of Luzon and the rest of Visayas at itong western and central portions ng Mindanao, generally fair weather conditions sa ating inaasahan ngayong araw, pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At patuloy nga nating minomonitor itong mga cloud clusters dito sa labas ng ating PAR. Itong mga kaulapan na ito ay associated sa ating Intertropical Convergence Zone. So sa ngayon, wala pa tayong low pressure area na minomonitor because as of now nga ay disorganized pa yung convection na associated sa mga kaulapan na ito. Pero patuloy yung ating monitoring sa area na ito dahil nga sa mga susunod na araw, base sa ating analysis, inaasahan natin na may posibleng mamuong low pressure area dito sa area na ito at posibleng pumasok at makaapekto ng ating bansa in the coming days. At yung ating latest heavy rainfall outlook, yung ating 24-hour rainfall forecast sa mga susunod na araw. So ito yung ating nirelease kaninang alas 5 ng umaga. So for today, posible tayong makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Moderate to heavy rains dito sa area ng Cagayan, Apayao at sa Isabela. So posible magpatuloy yung mga pag-ulan dito sa area ng Cagayan hanggang bukas, kaya sa mga lugar na ito, sa mga probinsya na ito, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides dahil within the next 2 days ay malalakas pa rin at significant yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, dahil sa epekto ng shear line o yung convergence ng mainit at malamig na hangin, asahan natin yung mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, dito sa area rin ng Apayao at Kalinga. So sa mga lugar ko po nabanggit, especially nga dito sa area ng Cagayan, Isabela, Apayao, maging handa pa rin tayo sa mga banta ng flooding at landslide. Samantala dahil sa epekto naman ng amihan, nandiyan na rin yung mga tsansa ng kaulapan at pag-ulan dito sa area ng Batanes at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. For Quezon and Aurora, so mapapansin natin itong mga kaulapan na associated over these areas ay dulot naman ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. For Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy itong partly cloudy to cloudy skies ngayong araw. Generally, maaliwalas sa panahon, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual na mga rain showers or thunderstorms within the day. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong eastern section ng Mindanao, particular na sa mga lalawigan or sa mga rehiyon ng Caraga, Northern Mindanao at Davao Region, pati na rin dito sa area ng Palawan, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan ngayong araw, dulot yan ng ITCZ. Meanwhile, for the rest of Visayas and or buong Visayas and the rest of Mindanao, magpapatuloy pa rin itong magandang panahon ngayong araw, generally fair weather. Nandiyan pa rin yung mga usual isolated rain showers or thunderstorms throughout the day. Sa kalagayan naman nating karagatan, kaninang alas 5 ng umaga, nag-issue na tayo ng final gale warning. So wala na tayong gale warning na nakataas as of now, pero posible pa rin tayong makaranas ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So moderate to rough sea conditions, posible pa rin dito sa northern and western seaboards ng Northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pamalaot dahil posible pa rin yung moderate to rough sea conditions over these areas. At ito naman yung ating latest tropical cyclone threat potential na issued kahapon. So makikita natin dito sa diagram na ito, no? So itong unang image sa taas,
Ibig sabihin nito, posible po sa mga susunod na araw ay may low pressure area na eventually posibleng maging bagyo na posibleng makaapekto dito sa southern portion ng ating bansa, particular na sa may Visayas or southern Luzon. So as of now, wala pa tayong low pressure area currently na minomonitor since disorganized pa yung convection ng mga kaulapan associated sa ITCZ. Pero patuloy nga yung ating pag-monitor ng Intertropical Convergence Zone because itong ITCZ known as breeding ground ng mga low pressure areas na eventually nagiging bagyo. So patuloy yung ating pag-monitor since makikita natin dito sa diagram na ito ay possible yung mga area na maapektuhan ay itong malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas area, and pagsapit ng week 2 ay itatraverse ito ang Visayas, Southern Luzon papunta sa may West Philippine Sea. Para sa ating 4-day weather outlook o yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw, simula bukas, araw ng Linggo hanggang sa Lunes, dahil sa epekto ng shear line, asahan pa rin natin yung mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particular dito sa mainland, Cagayan Valley at itong northern portions ng Cordillera sa may mga lalawigan ng Apayao at Kalinga. Samantala, itong ITCZ, slightly mag-shift northward yung axis nito. So, posible na rin itong magdulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Visayas, malaking bahagi ng Southern Luzon, so sa may Bicol region at Mimaropa, at magpapatuloy yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. So, patuloy ngayon ating pag-monitor dito sa area na naapektuhan ng ating ITCZ dahil sa mga susunod na araw, ay posibleng yung low pressure area na eventually posibleng maging bagyo, dito manggagaling sa ITCZ. Posible embedded ito or nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone bilang known nga ito as a breeding ground for low pressure areas. Pagsapit naman ng Tuesday to Wednesday, itong ITCZ as well as yung low pressure area na posibleng maging bagyo, ay magdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Central and Southern Luzon. So dito sa Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na rin dito sa malaking bahagi ng Visayas at itong Mindanao, particular na itong northern portion ng Mindanao. So may kalawakan, no, yung mga or may medyo marami yung mga areas na mararanasan yung epekto ng LPA at ITCZ in the coming days. So as of na mataas pa yung uncertainty regarding yung possible track na tatahakin itong weather disturbance na ito since as of now hindi pa ito nagmamanifest sa ating mga satellite images or observation data, kaya patuloy yung ating monitoring over the area na affected nitong ITCZ. At once na mamuo na or mas maging organized na itong mga cloud clusters na ito, tuloy na nga maging low pressure area, ay mag-i-issue agad ang Pag-asa ng mga updates regarding this weather disturbance. Kaya patuloy tayong mantabay sa mga succeeding weather updates na pinapalabas ng Pag-asa. Samantala, dito naman sa area ng Northern Luzon, so from Tuesday to Wednesday, magpapatuloy pa rin yung epekto ng shear line at northeast monsoon. So yung mga kaulapan na associated as well as yung mga pag-ulan over Northern Luzon area on the next days ay dulot po ng shear line at ng amihan. Haring araw sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 6 AM ng umaga at lulubog naman sa ganap na 5:24 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung mga ini-issue ng ating Pag-asa Regional Services Divisions sa ating mga lokalidad tulad ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, or heavy rainfall warnings, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palanging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat.